Lalabas nga pala kami ngayon dahil nandito kami sa US Virgin Island. Kaya nga lang ang problema, may policy ang terminal na kailangan kapag lalabas ka ay naka-coverall. Kaya naman huminto muna kami saglit para magbihis. Grabe nga, dito pa lang sa pinagbihisan namin, sobrang ganda na agad ng tanawin. Nakaka-excite tuloy lumabas. Kaya naman ang unang pinuntahan namin ay itong beach kasi nga ay namimiss na namin ang dagat. Gusto na nga namin agad magtampisaw kaya nga lang wala kaming dalang damit. Ito nga at pinuntahan ko, nakita ko doon sa medyo malapit may mga floating device. Sabi sa akin ng tour guide namin na si Ellie, libre daw dito at pwedeng maligo. Kailangan lang mag-ingat kasi medyo malalim sa gawi doon. At dahil hindi kami makaligo sa dagat kanina, dumiretso na lang kami dito sa Paradise Point kung saan makikita ang magandang view ng St. Thomas, US Virgin Island. Grabe, ang ganda dito kaso nga lang nakakalula dahil sobrang taas. Alam nyo ba kanina habang papunta kami dito, ang tarik ng daan. Akala ko nga mahuhulog na kami kanina at bibigay yung sasakyan, pero sulit na sulit naman dahil grabe ang ganda ng tanawin. Nakita ko pa nga na pwedeng sumakay sa cable car kaya lang sa ngayon ay hindi daw ito gumagana. Usually daw ito ay ino-operate kapag merong mga cruise ship na nakatabi sa port nila. Habang minamasdan ko nga ang tanawin ay para akong nare-relax. At doon sa medyo malayo nakita ko merong isang malaking cruise ship. At doon nga medyo malapit yung barko namin kung saan nakadikit. At dahil hindi nga ako nakasakay sa cable car, nilula ko na lang sa paglundag ang sarili ko. Kung kanina natatanaw lang namin yung cruise ship dun sa malayo, ngayon pupuntahan namin siya. Sabi lang driver namin, dito daw magandang pumunta kasi maraming mabibiling souvenir. Sakto rin dahil first time kong makakita ng isang malaking cruise ship sa malapitan. At habang papalapit nga ako ay lalo ako na-excite. Grabe, sobrang laki ng cruise ship na to. Siguro sobrang daming tao palagi dito. Sa barko kasi na sinasakyan ko ay usually hanggang 20 katao lang. So sila rin na nakikita ko, nagsasawa na nga ako. Charot. So ayan, nakita ko nga meron pa silang swimming pool sa taas. At doon ay may naliligo. Nagulat nga ako nung nilapit ko yung camera ko, may nagpo-push up pa sa swimming pool. Grabing trip naman yan. Matapos nga naming lumapit sa cruise ship ay dumiretso na rin kami dito sa mga souvenir shops. Ang daming mabibili dito kaya nga lang ay medyo pricey. Kanina nga nakita ko yung isang ref magnet lang, $5 na agad. Grabe, ang mahal. Ang kagandahan naman dito sa Virgin Island ay walang tax ang mga bilihin. Kaya kung ano ang bibilihin mong presyo ay iyon na yun mismo. Maya-maya nga ay umalis na rin kami at ipinunta kami ng driver dito sa may magandang view. Nakita ko nga na medyo maraming tourist ang nagpupunta dito at nagpapapicture din. At ito nga sinisilip ko baka sakaling makita ko si Iwo gamit ang equipment na to kaso ay hindi ako nagtagumpay. Medyo marami ring souvenirs ang pwedeng bilhin dito. At yung isang kasama ko nga, ayan makikita nyo, bumili siya ng isang sombrero. Bagay na bagay sa kanya at magandang protection sa sinag ng araw. Lalo pa ngayon at sobrang init dito sa Virgin Island, talo pa nga ang Pilipinas. At ito nga nakita namin si Big Man. Ay, Big Man ba'y tawag ito? Basta ito, matangkad ito. Ang nakakatawa nga sa kanya ay kung ano-ano yung ginagawa niyang kalokohan. Kaya naman nagpa-picture na rin ako sa kanya. Matapos nga naming maglibot ay dumiretso na kami dito sa mall nila. Titingin-tingin kami baka sakaling meron kaming mabili. At syempre si Kapitan hindi papayag na walang mabili ang sapatos dahil collector yan ng mga sapatos. Ang mamahal nga ng mga sapatos na binili niya ng last time. Nakita ko may 15,000, may 12,000. Sabi ko baka naman pwede mo akong bigyan. At nang wala nga kaming mapiling sapatos at gamit ay dumiretso na kami dito sa grocery. Bibili na lang kami ng pagkain baka sakaling dito meron na kaming mabili. At ito nga unang-una yung wine, akala mo naman umiinom ako, para sa mga kasama ko lang talaga to. Alam nyo ba na hindi naman talaga ako umiinom ng may alcohol dahil meron akong allergy sa alak. Kapag naamoy ko nga lang to parang hindi na ako agad makahinga. Grabe namang allergy to, ang selan. Kaya ito, kumuha na lang ako ng pizza. At least kahit papano makakapag-snack ako na to dahil meron akong rep sa kabina. At dito nga nagtitingin-tingin kami ni Chippy kung ano pa bang pagkain yung pwede naming bilhin. At ito nga nauna si Kapitan para magbayad dahil kanya-kanya daw kami. Syempre hindi mawawala ang Starbucks coffee dahil isa to sa paborito ko. Ang sarap kasi. Pero hindi lang para sa akin yan, ibibigay ko rin sa ibang mga kasama ko. Nakakatawa nga dahil ang dami kong nabili. Kaso nga lang ang mahal dahil kahit walang tax dito, halos doble pa rin ang presyo. Nagtataka nga ako kasi konti lang ang nabili ko, naka $200 na agad ako.
Char. Pagkatapos namin sa groceries ay dumiretso na kami sa McDonald's para mag-lunch dahil nagugutom na rin kami. So nag-order na ako para sa lahat dahil kakatapos lang ng birthday ko. Sabi ko sa kanila ililibre ko na sila. Medyo nalula nga ako sa quarter pounder nila dito kaya parang nawalan ako ng ganang kumain. Sabi ko nga fries na lang ang kakainin ko para naman hindi mawala ng laman ng tiyan ko. Nag-take out pa nga ako ng double cheeseburger dito para sa mga kasama kong nasa bar ko na hindi nakalabas ngayon. Kasi gusto ko maramdaman nila na parang nakalabas na rin sila. Charot! Kanina nga habang nag-order ako sa McDo ay nagtanong sa akin yung manager kung gusto ko daw bang mag-donate sa mga street children nila dito. Kaya naman nagbigay ako ng $20 at kapalit nun binigyan ako ng ganito. Parang keychain siya na collections. Ang ganda dahil kahit yung mga kasama ko ay binigyan din niya. Nakakatawa naman dahil bibihira daw ang nakakakuha nito sa ibang bansa. At pagkatapos nga namin kumain, nagdesisyon kami na pumunta sa isang hotel na medyo malapit sa beach. Sabi kasi namin yung may makakainan sana. Yung last time kasi na pinuntahan namin kanina, beach lang siya pero walang mabilhan ng pagkain. So dito pumunta kami, tumambay at nag-order ng mga pagkain. Plano talaga sana naming maligo dito kaso wala kaming dalang damit. Gusto namin magpadala ng mga damit sa kasama namin sa barko kaso nga lang ay nakakahiya naman. Pero okay lang kahit hindi kami nakaligo dahil sobrang sulit naman yung paglabas namin. Grabe buong araw kaming nasa labas at nag-iikot-ikot para lang makita ang ganda ng US Virgin Island. Maswerte na rin kami dahil nakapunta kami dito na hindi nagbabayad or gumagastos ng malaki. Dahil yung iba ay nagbabayad pa at nagko-cruise ship para lang marating itong bansa na to. Pero kami ay libre at ito nga si Ellie na driver namin halos ayaw pang magbabayad. Kung sakaling sa susunod ay papalarin kami makabalik dito, sisiguraduhin namin na meron na kaming dalang damit para naman maging sulit na sulit. Yun lang at sa susunod na pagkikita.